So dito po tayo magtatanim ng kamuting kahoy. Malaki po siyang timba, ano? Ang tubig po ito naglalaman ng nasa 22 liters. I-explain ko lang bakit malaki pong timba ang ating gagamitin na pagtatamnan ng kamuting kahoy. Kasi po, ang kamuting kahoy nagkaroon ng laman yan, ano? Kapag konti po yung lupa na ating ginamit, maliit na timba o kaya sa paso lang, na maliit lang, ay hindi po siya masyadong magkakaroon ng laman. Pero kapag malaking timba po ang yung ginamit, magkakaroon po yan ng laman, ano? So ito po yung timba, dapat po ay lalagyan natin ng butas, ano? At po lalagyan natin ng butas sa ilalim. Ang purpose po ng butas, para kapag gumulan ay ano po siya, no? Hindi po mababad ng gusto. Malulunod yung mga ugat ng ating tinatanim na halaman. So dapat po may butas sa ilalim. Ito naman ang lupa natin gagamitin, ano? Yung ating mixture. Siyempre itong lupa, kaya buwagag na lupa yan. Tapos maglalagay tayo ng paunang pataba na vermicast, coco peat. Tapos meron po ako dito, nag-iipon po ako ng mga tuyong daon, ano? Yan, mga tuyong daon. Nilalagay ko po sa sako, ano? Ginagamit ko po yan sa aking mga tanim na halaman. Ngayon ay lalagyan ko ng paunang pataba, ano? Itong ating lupa, ating vermicast. Ayan. So ngayon ay puputol lang tayo ng garuler, ano? Dito sa ating itong stem ng ating kamuting kahoy. So gamit itong ating itak. Puputulin lang pong ganito. Ayan. Ayan. So ito ang ating nakuha, no? Sa isang timbang ganito, pwede kang magtanim ng isa o kaya ay dalawa. So ako bihasang-bihasa na, like kung 100% na perfect ko, so isa na lang ating itatanim sa bawat timba. Itutusok nyo lang po ng ganito yan. Yan, sa gitnang gitna, no? Ibaon nyo siya ng kalahati. Yun. Pwede pong sliding, pwede rin pong diretso siya. After 2 months, so ito na po yung ating tanim na kamuting kahoy sa timba, no?